market update. So date ay July 9. So review natin yung previous analysis natin sa gold, Bitcoin, and USD. So tingnan natin yung mga fundamental bias, trade ideas, and trades natin gamit yung AFX system. So dito based sa previous analysis natin, meron tayong bullish bias sa gold if nag-hold above dito sa 2,300 key level. So makita natin na yung target natin sa 2,380 key level. So dahil yan sa NFP data no and impact ng fundamentals. So dapat alam natin basahin yung interpret yung mga data, economic data and fundamentals no. So dahil ito yung nagpapagalaw ng market. So tinuturo ko yun sa mga students ko. So dito sa trades natin, analysis natin noong June 26. So makita natin na meron tayong anticipation ng bearish move or bearish bias if ni-reject ng market yung 2,330 key level no. So dapat alam natin kung saan yung mga key level no na important price level na possible na i-reject or i-break above yung level no. So makita natin dito yung bearish move, potential i-retest yung 2,300 key level. And dito naman based sa analysis natin sa previous week, if nag-hold above dito, so makita natin yung bullish bias natin if nag-hold above sa 2,300 key level. So makita natin yung buy signal dito sa FX system. So dito sa key level na to, may buy signal dyan. So may buy signal ito and nag-bullish move. So kung titingnan natin sa MT4 natin, so may buy signal ulit sa recent market, no? So buy signal. So sa trading system na gamit na to, FX system na nagbibigay ng signal for best entry and exit ng trade, no? If may lumabas na buy signal, best entry ito for buy position. If nag-close yung candle, lalabas yung buy signal, pwede ka mag-buy dito or dito. Ayan. Silver may buy signal sa 1 minute time frame scalp trade. So balik tayo dito sa gold market, no? Trade previous analysis natin. Sa NFP release, so dapat alam natin yung mga economic data. Sa DXY naman, meron tayong anticipation ng bearish move, no? If ni-reject yung 106 key level, ito. And nag-retest ulit dito and nag-reject and nag-continue yung bearish move sa DXY dahil sa economic data and fundamentals impact, no? So dahil sa NFP release and negative economic data sa US. So nag-break below sa 105.5 key level and bearish move. Sa Bitcoin naman, so makita natin dito yung previous week analysis natin na sa week dito, no? Previous weeks analysis natin na bearish move, no? I-retest yung 60k key level and ngayon is ni-break below siya. And if mag-continue yung bearish move and nag-hold below dito sa key level na ito, if nag-hold below dyan, potential na i-retest tong 48k key level. So, yun yung analysis natin sa Bitcoin. Mga trades natin. So, ito, FX system by signal, gamit ng FX system. So, yung mga students ko gamit yung FX system. Dito naman may buy signal, scalp trade sa gold. So, buy signal ulit sa 5 minutes time frame, no? So, if nag-trade tayo, so secured partial tayo lagi, no? Dahil possible na mag-pullback pa rin yan and ma-hit yung stop loss natin sa break-even. Kaya lagi tayo ng secured partial kahit 30% ng position or 50%. So, yung mga trades natin. Ito yung analysis natin sa Bitcoin noong June 17 no, or June 15. Oh, bearish move and bearish move na siya dito. So, ito naman yung sa analysis natin sa gold. So, for this week, so ano yung bias natin, no? And trading plan, no? Saan yung mga key levels. So, una, tingnan muna natin yung economic data or economic calendar.
for this week, so mga high impact news, no, or mga malalaking impact sa market. For example, dito yung Fed Chair Powell testifies. So, RBNC interest rate decision sa New Zealand. So, meron tayong CPI sa German, no, and UK GDP. Sa US naman, sa USD currency, meron tayong inflation data sa Thursday, July 11. So, ito yung important data, i-data sa US, no? So, kailangan natin basahin yung interpret yung data kung ano impact ng CPI. Then, meron tayong initial jobless claims and sa Friday naman, meron tayong PPI. So, ayun yung mga i-data sa market this week, no? So, analysis natin sa gold. So, move lang natin yung mga key level, no? Sa 2360 ito. And 2330 key level. So, move lang natin to. Ayan. Bullish bias pa rin tayo if nag-hold above siya sa key level, no? Or possible mag-retest dito sa 2,330 key level. If mag-retest yan, so best buy position yan, no? Pag pullback, no? Deeper pullback. So gusto natin mangyari yung deeper pullback, if mag-pullback siya dito, break below sa 2,360, i-retest yung 2,330 key level. Ayan. So if pullback siya, no? So yung best entry ng buy position is dito sa key level na to. Sa 2,330. If hindi naman, mag-hold above siya sa 2,360 key level, no? Anticipation na continue yung bullish move, no? And negative CPI data or lower inflation data. Focus ng gold bullish move, no? If mataas naman yung inflation, so mag-focus ito ng USD bullish move, no? Or bearish move sa gold market. Higher CPI data or inflation data na possible na i-retest yung 2,300 key level or break below dito sa key level, no? So, ayun yung analysis natin sa gold. So, dapat bandayan natin yung mga key level dito, no? If nag-hold above dito sa 2,360, bullish bias tayo. If nag-break below dito, bearish bias tayo. Sa DXY naman, continue pa rin yung bearish move dito. So, move lang natin yung mga key level. And possibly retest yung 104.5 key level, no? So, possible na i-retest to. Ayan. So, if nag-hold below dito sa 105.1 key level, possible na mag-continue bearish bias. If hindi naman, pullback pa siya dito sa 105.5 key level, no? So, overall bearish bias tayo sa USD, no? Unless if may nag-shift yung market sentiment and fundamentals, doon tayo mag-game bullish bias sa USD. So, depende yan sa market sentiment and fundamentals, no? Dapat lagi tayo mag-a-adapt sa market and based sa fundamentals. So, sa Bitcoin, so analysis natin sa Bitcoin is parehas lang. So, bearish move if nag-hold below sa 60k key level, bearish bias pa rin tayo. If nag-hold above naman dito, create ng bullish momentum dito sa key level, possible na i-retest naman yung all-time high if mag-hold above dito sa key level na to.
So ayan yung analysis natin for this week. So dapat alam natin impact ng mga economic data, fundamentals, paano mag-interpret ng data. So gagaya last week no, sa NFP data, lumabas na optimistic data yung NFP, pero bumaksak pa rin yung USD. So dahil yan sa pag-interpret natin ng data, so overall negative pa rin yun sa USD no. So kung babasahin mo yung numbers and interpret yung data, dapat alam natin yon. And ano ba yung pricing in concept, kung pricing na ba yung data, and digest na ba ng market yung data na yon, yung result ng data. So dapat alam natin yan, no? Tinuturo natin yan sa educational content natin sa mga students ko kung paano basahin yung mga pag-interpret ng mga data, economic data and fundamentals, no? So ayun lang sa analysis natin. So dito sa group chat natin, nag-send tayo ng advanced analysis natin sa gold, no? Ng Monday. So dito pa lang, nasa 2,380 key level, ni break below dito. So nag-move yan ng hanggang sa 360, no? Nag-bearish move yung gold market. So dito pa lang, alam na natin na if magkukunti yung pullback, possible next target ay 2,360 key level. If mag-hold naman ang key level with sa price action and market sentiment, hold above 2,360 or 2,380 key level, potential target 2,400 key level. So yung analysis natin, no? Same lang sa analysis natin dito. Potential, if mag-hold ang key level dito or dito, potential target yung 2,400 key level. So ayun lang sa analysis natin, sa market update natin for this week.